Sa magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-J-Lovers, Giovanni B. So, ito, dinala sa atin itong Yoko amplifier. So, imported to mga ka-J-Lovers, 110 to. So, ang problema nito na isaksak ng may-ari sa 220. Ay, hindi pala siya, yung pamangkin niya, ang nakiisaksak yung 117. So, tinanggal niya na nga yung AC cord dito, yung may wire dyan na pansaksak natin sa kuryente. Kaya, naging bloated tong ano rin, itong capacitor na to, itong 6,850 volts dahil na isaksak sa 220. So, hindi natin alam kung ano pa ba yung tinamaan nito. So, meron na tayong pampalit niyan. Medyo maliit nga lang kasi depende sa brand kasi yan. 6,850 volts din to. So, same lang sila ng value. Magkaiba lang ng size at brand. So, gagawin natin, babaklasin natin to para malaman natin kung ano ba yung problema. Titingnan natin kung inabot ba yung output nito or hindi. So, nakita nyo naman yung ano niya, yung parts niya mukhang okay naman. Hindi gaanong kalawangin. Tulad lang ng isa na to, itong signal diode. Lilinisan ko na lang yan, pero hindi pa siya grabe yung kalawang. O pwede ko rin palitan yan. Tapos sa preamp naman, so okay naman, wala naman ako nakitang sumabog o ginalawang din, malinis din naman. So common yung ginagamit na op amp niya, GRC 4558. So ang gagawin natin, syempre babaklasin natin to, titingnan natin. So ito na, nabaklas na natin, natanggal natin siya sa casing. Wala pa naman siyang history ng repair. Tingnan nyo yung solda niya, malinis pa, wala pang makikita natin na talagang dinaanan ng soldering iron. You know, kita nyo ang linis pa naman. So parang company pa yung nagsolda niyan. So ang gagawin natin, siguro check natin to. Yan output kung may shorted ba. Tapos check na rin natin kung wala naman shorted. Palit tayo ng capacitor, check tayo ng biasing, sa mga ganun. So, mamaya papalitan na lang natin yung cord niya, yung AC cord. Pag okay na to, napatunog na natin. So, nakaset tayo sa diode sign. So, test nga natin, 0.3. Yan. 0.3. Pag yan, 0.3, 0.5, 0.3. Tapos, 0.5. Ganun din, 0.3. Tapos, 0.5. So, same lang sila, 0.3, tapos 0.5. Tapos 1.7, 1.6. So, okay naman siya. Next naman natin ay papalitan natin tong capacitor bago natin siya i-plug in. Tapos, check natin yung voltage biasing. So, mamaya titingnan natin kung maganda rin ba yung tunog nito. Pero sa na mayari, malinaw daw yung tunog nito at maganda yung tunog. So, titingnan natin mamaya pag naayos na natin. So, bali tanggalin lang natin tong capacitor. So, habang tinatanggal natin to, papromote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga bawat ina-upload ko na video. Then, pahit na rin ng like button. Kung sa FB page nyo to napapanood, papalo, pa-share, and pa-like na rin ng video. So, papalo naman mga ka-J-Lovers para tuloy-tuloy yung paggawa natin. Pag-upload din natin yan. 50 volts, 6,800 UF, medyo malaki lang siya. So, depende kasi yan sa brand ng capacitor. So, para lang to sa mga baguhan kasi yung mga ano natin, yung mga professional, alam na to. So, pwede na kayo mag-skip. Kahit hindi nyo natutingnan kasi alam nyo na yung mga ganitong trouble, napakadali na lang to sa inyo. So, sa mga baguhan lang naman, o sa nag-DIY, so napaka-importante ito sa mga nag-DIY. So, ano ba dapat nyo nang i-check bago kayo magpapalit ng capacitor? So, o pag nakapalit na kayo ng capacitor, ano pa dapat yung i-check nyo para malaman yung normal na ba o okay na ba? Talagang okay na siya. So, bukod sa pag
papatugtog o marinig mo na tumutunog na siya. Kasi meron din naman na pag tumutunog na, napatunog mo na, malinaw naman, okay naman. Pero ang problema pala, medyo may kataasan yung biasing, umiinit yung output. Pero tumutunog siya, maganda siya, nakakasira din yan. So, meron din naman na okay na siya, na papakinggan mo naman siya, pero habang tumatagal, umiiba yung tunog. Kasi pag tinis mo yung biasing, nag-iiba na din yung biasing. So, kabit lang natin tong capacitor, yung position. Importante dyan mga ka-G-lovers. Negative para sa negative, yung may mga guhit-guhit. At positive para sa positive. Ang negative ng capacitor, yung may puti na guhit. So, check muna natin tong diode. Bridge to, naka-bridge diode. So, mukhang okay naman, 0.4. Wala naman tayong shorted na nakikita. So, hindi na yan bababa masyado na parang shorted kasi wala na yung capacitor. Yan. So, wala naman tayong nakitang shorted. Pwede na siguro to. So, wala naman tayong nakita. Okay naman siguro. So, pwede na natin siyang palitan ng capacitor. So, tinitingnan ko lang ng maigi. So, minsan dyan, nadi-detect natin yung transformer ha. Nakabit kasi yung transformer dyan, hindi ko tinanggal. So, kabit natin tong capacitor. Tapos, pagbabiasing tayo bago tayo mag-testing. So, sa mga DIY, so, sundan nyo na lang yung ginagawa natin pag ganito nangyari. Lumobo din. So, may posibilidad din na hindi inabot yung output. So, pwede kayong i-test yung output para malaman nyo kung may shorted ba. Once na inabot kasi yung output dyan, so, kung digital yung ginagamit yung multimeter, babasir naman yan. So, bago nyo palitan ng output, check pa kayo ng voltage biasing yan. Kung normal na ba. Pag hindi normal, check kayo ng drive. So, baka may inabot sa drive. So, pag napa-okay nyo na yung drive o okay na rin yung biasing, palit na kayo ng output, pwede na yan. So, yan, ikabit na natin. So, taas lang natin na makasagad siya para hindi gumalaw. Tapos, resolder na natin to. So, ayan. Okay na siya. Putulan lang natin ito mamaya. So, importante ito, yung chassis ground. So, galing yung ilagay yung chassis ground pag may chassis ground na nakalagay siya. Kasi, iwas humming din yan o ugong ng konti. O pag hinahawakan mo yung chassis na meron siyang humming o ugong, so, ganun, iwas din para malinis yung tunog. So, yan, kinabitan ko na siya ng cord para sa pag-testing natin. So, pwede na natin siyang testingin. Yan, kabitan ko lang siya ng speaker, tapos testing tayo. Pero bago ang lahat, check ko muna yung biasing nito. Kung normal na ba, bago tayo magkabit ng speaker, bago tayo magkabit. So, nakasit na tayo sa DC na yung multimeter natin. Test na natin. So, ito yung capacitor. 41 volts. So, 41 volts. Same lang sila. Yan, 41 volts. Positive and negative 41 volts. Check natin yung biasing. 0.4. Yan, 0.4 yan. 0.4 o same lang sila o 0.5 medyo mataas dito ng konti
Pero habol pa naman yan 0.5. So, ang gagawin natin, check natin yung yung palagyan natin ng capacitor, yung speaker, tapos yung mga connection, kabit na natin. Tapos, testingin na natin. So, bago ang lahat, tingnan natin yung output na ginamit. Yan yung ginamit na output, yung C2837, tapos A1136. 1186 pala. Yan. C2837 tapos A1186. Yung drive niya, pre-drive niya, normal na yun naman, 551, 5401, tapos 2073 A940. So, ito na. Okay pala yung tunog niya, malinaw. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Ya, 300 jeroan. Oh, 300 plus. I know you still feel